Magluto pa kami ng calamares kasi gusto namin magulam ng calamares eh. Yung tawag dito, lumayagan to, yung pula na pusit. Yun. Ang nilagay ko dito na panimpla, siyempre yung timpla namin na mixed marinated chicks and lots. Kasi nag-upgrade kami ng timpla. Dati 45 ml isang kilo, ngayon nilagay ko na lang 40 ml isang kilo. Isang kilo po ito niluto ko. Dito na ako kumuha. Yan, natimpla ko na yan kasi ito, sarado pa eh. Dito ako kumuha sa sobra namin kahapon. Tapos ang nilagay ko dito kasi wala akong sukatan, dalawat kalahati. Na ma-estimate ko lang yung 40 ml na sukat sa 1 kilo. Isang ano lang sila, pero ang gagawin ko dito, mag-wet coated ko at saka dry coated. Try ko mag-direct na wet coated tapos iluto ko kung saan maganda siya na texture o sa dry coated. So ako ngayon, mag-wet coated tayo. Yung pag-wet coated natin kahit sa manok, estimate lang na makacovered niya ang karni o ang itong pusit na to. Ang ganun. Ang ganun lang karami. Tapos maglagay pa tayo ng cold water. Kailangan natin ng cold water. Bakit? Kasi para long span yung pagka-crispy niya. Siya makadagdag po ng pagkatagal ng crispy, lalo na sa manok. So dalawang ko dito, gagamitin ko dito, wet and dry. I-direct ko sa wet coated, diretso luto o saka i-dry coated kung anong magandang picture. Kasi sa manok natin, ang ginagawa namin doon, wet and dry yun talaga, yung naka-dry coated talaga siya, hindi pwede na gawin mong wet kasi pangit ang texture niya. Ito kulang pa to ang yang coated, kailangan kong dagdagan. Kaya sabi ko, tinatanong ko nila kung ilang grams ko ilagay ko, depende lang po yan sa kasi gusto mo maging outcome texture ng manok mo. Kaya hindi ko masabi kung ilang grams. Kasi tayo naman, depende naman sa atin kung pagandahin natin. Once na pagandahin natin ang texture ng ating fried chicken, siyempre, medyo malapot talaga yung pagagawa. Medyo marami ang breeding natin talaga sa wet coated. Pero kapag nagmamadali tayo, marami na tayong customer, ihalik mo lang yan sa wet coated, sa dry coated, okay na. Kasi ang lasa nun, doon naman sa mixed marinated eh. Kulang pa to, konti na lang. Yan. Tapos tubig. Kailangan medyo basa siya, wag yung puro lapot kasi kung manok ang lulutuin niyo yan, alam niyo anong texture ng manok mo, maging parang nagluto ka ng maruya. Mayroon akong tao dito na bawat luto niya para maruya ang luto, hindi fried chicken. Yan. Ito iunahin ko tong dry coated. Tapos magsample ako ng isa kasi parang bit ko talaga mag-dry coated. Pagpag yan, lunod. Yun. Tapos maglagay po ako ng hindi ko na dry coated, direct lang. Tingnan natin kung ano saan maganda ang kalabasan. Magandang pangnegosyo din ng calamares kasi mura lang yung pusit eh. Tag 20 ang kilo. So malilit lang hiwa mo dyan. Binta mo ng tag 10 o 5.
Tapos ang kagandahan dito, mayroon tayong masarap na sausawan. Na ginamit namin dati nung nakaraang linggo sa crispy ulo. Okay. Pupas kami yung dito. Ito yung ito yung walang dry fruit. Maganda ang paggawa. Kailangan talaga natin i-dry fruit natin. Ito naman yung may may kaliskis na siya Ang ganda Ito na yung outcome niya Ayan. Tapos ito po yung sausawan natin. Maanghang-anghang siya konti kasi sinisabos na sobrang anghang talaga Matry nga. Ayun. Ang sarap. Hindi nyo po subukan to, gamitin yung mix marinated saka breeding. Ito yung breeding nyo, ang lambot. Tapos sa sausawan. Sarap imukbang. Kaya try nyo rin sa inyo. Mura lang naman yung pusit Para malaman nyo kung gaano kasarap.